Kunin po natin ang mga Biblia at buksan po natin ito sa Nehemiah chapter 6, so verse 1 to 9 and 15 to 16. Muli po sa Nehemiah chapter 6, verse 1 to 9 at 15 to 16. Matatagpuan po ang Nehemiah sa Old Testament. Ayan, muli po buksan po natin ang ating mga Biblia sa Nehemiah chapter 6, verse 1 to 9 and 15 to 16. Ayan, Sa mga may Bible po na katulad po nito, page 466 po. Ayan. Pwede Sige po po. bang isa pong malakas na amen kung nakita niyo na po ang babasahin po natin. Ayan, amen. Sige po, salitan po tayo, tugunan po tayo. Babasahin po muna namin ni Annalyn ang verse 1 to verse 2. Sige po. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng iba naming mga kaaway, na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas, bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inaanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin. Verse 3 to 4 po. Sa ikalimang pagkakataon ay iniyahan ako muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang balita sa iba't ibang bansa at pinatutunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik. Kaya itinatayo mong muli ang pader, may balita pang gusto mong maging hari. 7 to 8. Sabay-sabay po tayo sa verse 9. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Verse 15 po. Pagkaraan ng 52 araw ng paggawa, natapos ang pader noong 25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nagpala po ng ating Diyos ang pagkakabasa ng Kanya pong salita. Praise. Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Okay, good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, ay meron lamang po tayong ilang mga announcement. Una po, sa darating po na Feb 10, tinan po natin to. Bagamat i-announce po ito mamaya, pero 9 pala, sorry, 9. Feb 10 po yung pagkatapos na ng Feb 9. No? Ayan. Okay, parang nabaliktad bro. 50 po lang to, hindi 250. Wala. Sa atin kasi. Okay, sorry. Oh. Okay, tama. Ang galing ng mga cell leaders, no? Okay, so, sa darating po na February 10, ay meron tayong ablaze. Wala pong pasok yan. Ang balita ko po, pati yata 8, walang pasok. Yun po yung balita ko, no? MC, anong balita mo? 9 lang ang walang pasok, sure. Pero ang sabi yata, ewan ko lang ha, pero palagay ko, nagkamali lang ako ng dinig, no? Huwag niyo ipamalita ha, ako lang nagsabi na, no? Pero yung iba daw po yata na nagtatrabaho sa call center, hindi yata holiday yung Feb 9. Kasi lalo na kung ang kanilang mga
employer po ay mga British, Amerikano. So hindi po nila in-honor yung Feb 9. Oh, malas nyo lang po. No? Okay, so sa darating po na Feb 9, i-discuss po yan mamaya. 8:30 po dapat nandun na po tayo. Kagaya din po ito ng ating mga dinadaluhan last year. At ito po ay continuation sa dinaluhan natin sa Tarlac First Baptist Church, Ablaze po, Zion, Philippines. At ito pong registration na to ay libre na po dito yung transpo. Okay, balikan na po yan. And then yung registration. Okay? Sunod po na announcement ay sa darating po na March 27 to 29. Ito po ay Holy Week, no? Wednesday hanggang Friday. Meron tayong joint Luzon retreat sa Lola Corazon. Ito po ay dadaluhan ng Zion Pangasinan, 3 churches po tayo doon. Zion Apalit, Zion Kalumpit, Zion Malolos, Zion Nova, Zion Valenzuela, Zion Caloocan, Zion San Jose del Monte, Zion Pandi, Zion Baliwag, and Hagonoy. So ito po ay may registration na 2,000. Titingnan nyo po parang, sa tingin nyo po parang ang taas, no? Pero actually, mababa na po yan. Bakit? Kasama na po dyan yung meals nyo, kasama na po dyan yung accommodation, at kasama, air condition po yung room po doon. Actually po, tuwing Holy Week, nagbabakasyon naman talaga tayo, di po ba? Nagkausap po kami kahapon, kasi pastor's meeting kahapon. Alam niyo po ba, 5 years ago, sa camp po nila Bishop Eli, doon po sa Maynila pa lang po yun, 5 years ago, 1,600 na po yung registration nila. Yun po yung sa may bandang Laguna pa, at meron pa pong mga subsidy ho yun na ginagawa. Ito pong 2,000 na registration, pwede nyo pong gawin, hati-hatiin nyo po. Bago po dumating yung March 27 to 29, pwede na ho kayo magbigay ng paunti-unti para matiyak po talaga natin na hindi nyo po magagasto. Saka, para ma-reserve po namin kayo, kasi po, ang slot lang po na nakalaan para po sa accommodation po doon, 250 lang po iyan. So, kailangan po makapasok kayo. Halimbawa, ngayong araw na to, mamaya after the service, mag-down kayo ng 200 or 150 para ma-reserve na po namin kayo. Pero, doon po sa may kakayahan po na magbayad ng buo, early bird registration is 1,800 minus na po yon, 200 pesos. Okay, so kung ako sa inyo, family po kayo, mag-early registration rin kayo. Of course, doon po sa mga dadalo ng camp, na uuwi after po ng session ng gabi, syempre po may bawas po yung bayad doon. Doon naman sa mga magbabaon, ibig sabihin, hindi kayo kakain doon sa camp, dadalo lang kayo, may bawas din po yun. Syempre, ibang arrangement po yun. Sa mga bata, titingnan po natin yung height limit po nila kung hanggang saan po ang limit po para mabawasan din po iyon. No? Doon naman sa pupunta ng Thursday na, hindi po makakarating ng Wednesday, o di kaya sabihin nyo po, nakarating kayo ay Thursday na po ng umaga hanggang kinabukasan. Syempre po, may bawas din po iyon. No? So binibigyan po natin ng luwag ang bawat isa. Kasi ito po ay mapupunta lang po syempre sa pangkalahatan po na expenses, operational expenses ng ating Zion Luzon Retreat Camp. Actually po, sa sobrang tagal, ito po yung pinakauna na joint camp po sa Luzon. Kaya let's get excited. Mga life group leaders, isipin nyo po, Pastor, wala siguro makakasama dyan. Hindi po, magugulat kayo sa gagawin ni Lord. Tandaan nyo, ang pinag-aaralan natin ngayong buwan na to, faith goals. If you don't have a faith goals, you're saying to yourself, I'd like to stay the same, just as what I am yesterday. Ayaw po natin maging ganun lang din yung buhay natin sa nakaraang taon. Gusto po natin ngayong taon na to po, ay tayo po'y magtatagumpay at malalagpasan natin yung mga obstacle, just like finances. No? Ano po yung sabi natin? Patay na si Mr. Libre, ang binuhay na natin ay si Mr. at Mrs. Di Calibre. Ayan. Pumalakpak nga po sa Panginoon ang nabibigatan sa pasanin ng buhay. Hindi po, kaya po yan. No? Amen? Naniniwala po ba kayo? Kaya natin yan? Kaya, di ba? Saka, wala na ho kayong iisipin. Kasama na po yan dyan lahat. Okay? Now, ang exciting po dyan, meron tayong bonfire. Okay, syempre, sa gabi po ginagawa yon, di ba? Mahirap naman mag-bonfire sa umaga. Parang nagsisiga ka niyan, di ba? So sa gabi po, no, meron tayong opportunity makarinig ng testimony, and who knows, kahit kayo po makapag-testimony kayo. Doon po sa Lola Corazon, meron pong wall climbing, meron pong zip line, meron pong fishing. Pag nakakabingwit po kayo, 150 ata per kilo. Tilapia ba o bangus ba o hito yun? Babayaran nyo syempre. Pero
maluwang po yung lugar. Actually po this week, so survey po namin. Kung makakahiram po yung PK Prince ng drone, ay nire-request po na kuhaan po natin ng drone para sa isang promotional video na pangkalahatan na lang po at sabay-sabay. Ayan. Okay, amen po. Pangatlong announcement po tayo. Sa pangatlong announcement po natin, matagal pa ho ito, sa June 12, meron tayong joint baptism. Hindi pa natin alam kung saan. Ito po ba sa resort? Or baka malay nyo, sa dagat naman po tayo, no? Sabay-sabay po tayo magbabaptize. Yung lahat ng churches po sa Luzon, sabay-sabay natin ibabaptize yung ating mga delegates. Kaya iipunin po natin lahat yan. Kaya nga po, dahil dyan, yung susunod ko na announcement, di ko alam kung na ihabol, ay yung conquest po natin sa darating na Feb saka March. Kasi po sa planning, may conquest po tayo para ma-reach natin yung 5 goals na binabanggit natin. Nahabol ba yan, Bert? Hindi pa? Okay. Ang ating pong conquest, ang pangalan po niyan is Paint the City Red. Pinturahan ang syudad ng Baliwag ng pula at kulay dugo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. So that's our, i-discuss ko yan mamaya sa mga life groups. I-open natin sa ating mga life group members and then i-open din natin sa church po yan. No? So, and then, sa darating po na June to July, everybody say June to July, we will prepare and we will gather our first fruit offering. So, ibig sabihin po, hindi po kailangan biglaan. No? Iba natin mga members, paunti-unti na sila nagbibigay, bukod sa kanilang tithes and offering. In fact, one family na member po natin sa Zion North Caloocan, 2 years na yata sila nagbibigay ng first fruit nila. Nauna pa ho sila. No? So, inuunti-unti nila, dinadahan-dahan. Ano po ba yung first fruit, Pastor? Ang first fruit po ay yung kabuang sahod ng isang mananampalataya na gusto niyang ipasalamat at ibigay sa ating Panginoon, bukod pa ho iyon sa tithes and offering. No? Alam niyo, ang daming breakthrough na maririnig tayo ng mga testimony po patungkol po sa mga nangyari sa kanilang buhay, lalo na sa kalakaran ng pinansyal. No? At ito po ay talagang bahagi po ng hamon. Tandaan niyo po, hindi tayo nababago pag di tayo nahahamon. Na pag-usapan namin kahapon sa mga pastor. No? Dapat po ba ang devotion, pinapaalala, nire-remind, o hindi na, bahala na, kanya-kanya na lang? Ano sa tingin nyo? Dapat po ba yung pagbabasa ng Bible, pagsusulat ng journal, pinapaalala, nire-remind, chine-check? Alam nyo po, sabi ni Bishop Eli, ako, kailangan ko may nagpapaalala at nagpe-pressure sa akin. Sabi namin, bakit po? Kasi may tendency tayo na mga tao na mag-laylo, mag-die down pag walang nag-check at nagpe-pressure sa atin ng tama. So minsan po, itong mga paalalang ito, hindi lang po ito para sa church, para kay Lord. Actually po, ang unang mababago nito, ikaw mismo. May stretch yung faith mo, makikita mo, marami ka palang kayang gawin para kay Lord. At higit sa lahat, hindi po papayag si Lord na habang ini-stretch mo yung faith mo, walang nangyayari din na blessings at breakthrough sa buhay po natin. Amen po ba? Amen? There's a testimony po sa isang member natin na meron silang pinagpipray na lupa para maibenta. Binabaan nila yung kanilang ibibigay para kay Lord, para sa church building project natin. Biruin niyo po, dapat nabili na pero hindi natapos, hindi nag-close. And the Lord reminded them, sa pagpasok ng taon na to, 2024, na parang may mali. Natakot tayo kay Lord, hindi tayo sumunod sa Kanya. Alam niyo ginawa nila, even na wala pang bumibili, tinaasan na po nila yung kanilang faith goals pagdating po sa kanilang pledge para sa church building project natin. And you know what? This coming Feb po ay magkakabayaran na po at i-close na po yung pagbili ng lupa na yon. What am I saying, mga kapatid? Miracles happen when we commit and we do what we have promised for the Lord. No? Anong sabi sa Bible? Let your yes be yes, let your no be no. Pag nangako ka kay Lord, tutuparin po natin talaga yan. Bakit? Kasi ang Diyos po natin pag nangako, tsak na tinutupad. Amen? Amen. So palakpakan po natin si Lord, no? Okay, nauna muna yung mga announcement. Sige po. Pwede po bang pakingitian yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, okay ka lang ba? Sabihin mo sa kanya, napansin ko pagkatapos ng announcement, natulala ka na ata, no? Hindi, natulala kasi nagbubulay-bulay, nagbumuni-muni. Amen. Okay. Ngayong Sunday na to, last message na po ito ng ating faith goals because sa darating po na Feb ay mayroon tayong Love Fest, festival ng youth, anniversary ng young ng royalties, and then meron tayong Young Pro,
Meron tayong, okay, makikita ba natin yan dyan? Meron tayong couples na gaganapin po sa beach. Magsiswimming po yung mga couples, no? Sabi ko sa inyo, magtatampisaw, maghahabulan sa dalampasigan, no? At i-renew yung kanilang vow, no? Para dyan, no? Yun naman pong walang kapartner, okay lang po, no? Yayakapin na lang natin yung sarili natin, no? Ayan. At dahil mahal naman tayo ni Lord, di ba? Amen? Amen po ba doon, no? Okay, and then, gagamitin po natin yung 3 activities na yan para ma-launch po natin yung Paint the City Red. Bakit Paint the City Red po? Kasi city na po ang Baliwag at naniniwala po tayo, marami pong gagawin ni Lord na pagliligtas sa bayan ng Baliwag. Amen? Now, bago po ako magpatuloy, gusto ko po munang i-appreciate yung mga life groups natin at mga in-charge sa ministry. Palakpakan po natin yung mga life groups na patuloy na nagsiserve kay Lord, patuloy na naglilingkod, even yung kanilang mga assistant, mga volunteers, yung mga host, no? Narinig ko po sa bagong nayon, no, ay bukod sa life groups po nila, sila po yung nag-fundraising, nagbenta po sila ng mga damit, and you can donate mga damit. Bakit? Gagamitin po natin yan for a certain ministry this coming February. No? So we encourage you to donate yung mga hindi nyo na po ginagamit, na medyo maayos-ayos pa naman po. Kung pwede po, hindi po yung warak-warak na, talagang parang binaril. No? Kung pwede po yung magagamit pa talaga, yung yung iba nga po, may tag pa nga po at talaga pong napangunahan po ito ng mga life groups natin at mga members nila. So as we close, no, naalala nyo po, sinong una natin pinag-usapan na Bible character? Jabez. No, we talk about how to change our situation, condition, rising above the situation. No? And then sumunod na linggo, pinag-usapan natin sino? Si Caleb, how to silence the critics, the crowds, and how to claim the promise of God, no? Preserve ni Lord yung promise, preserve din ni Lord yung taong pinangakuan. Ganun po katapat si Lord. Kaya huwag kang mag-alala, maaabutan mo pa ng buhay yung pangako ni Lord. Ipe-preserve ka ni Lord. Amen? And then, pangatlo, pinag-aralan natin, last Sunday ba yun, no? Yung buhay ni, sino po pinag-aralan natin? Joshua, no? So, pinag-aralan natin yung 7 steps or station na dinaanan ni Joshua. At ang topic po natin doon ay how to get there from here. No, actually, pag sinundan nyo po yan, yun po yung mga guidelines on how to accomplish goals, how to set goals. No. Ngayong linggo, inimpress po sa akin ni Lord na ulitin pa uli, pero this time, gawin natin mas matindi. No? How do we achieve your goals? How do you achieve your goals? Nako, importante ho yun. No? Bakit? Hindi ho maganda na nagsiset tayo ng goal pero di natin na-achieve. Amen? And I'm praying in the name of Jesus, sa power po ni Lord, that this year, lahat ng goals po ninyo sa inyong pinansyal, bahay, maging sa inyong pamilya, relationship, ma-achieve po yan in the name of Jesus. Amen? Are we excited, mga kapatid? Yes, no? Pero bago yan, gusto ko pong isingit muna ng konti si Samson. Si Samson, ha? Bago ko tayo pumunta kay Nehemiah, si Samson muna. Maiksi lang, no? 7 goal killers na makikita natin kay Samson. No? Pag sinunod nyo to, pag ginawa nyo po ito, sigurado po di matutupad yung goals po natin. Whatever it is. Goal na magbasa ng Bible, magdala ng Bible, hindi malate paglinggo, mag-anyaya, masave yung pamilya, magkatrabaho, magkanegosyo, tumaas yung grade. So number 1, sa buhay ni Samson, isang number 1 na goal killer, unbalanced schedule. Lahat po tayo binigyan ni Lord ng 24 hours. Kahit yung presidente, kahit po yung mga negosyante, kahit yung ordinaryong tao, kahit po yung walang trabaho, lahat tayo may 24 days, no? Sabi po ng iba, sino dito ang prayer mo lagi? Lord, give me more time. Sino dito nagpipray, give me more time? Actually po, we don't need more time. We need more focus. Focus po and priority. Kasi pare-pareho lang po tayo ng time. Actually po, binanggit ko to sa royalties, no? I'm wearing different hats just like you. I'm a father of 3. I'm a husband to my wife. I'm the secretary sa denomination po natin, na maya't maya po, nagre-report. Ako yung in charge sa mga notes, binubulabog ng mga pastor, kung ano po yung dapat nilang malaman na schedule. Ako nag-arrange, no? And then, I'm also a pastor sa Zion Baliwag. And at the same time, I'm a student sa ATS. Alam niyo po ba yung 2 linggo na to? Talaga pong sinabi ko kay Pastor Rice, hindi ko na kaya. Talagang ang hirap.
Imagine mo yung klase, 5 to 9, dire-diretso. Tapos po, yung 5 to 9 na yun na klase, dire-diretso, 2 linggo, puros assignment, puros reading assignment, puros reporting, puros reflection, at meron pa po kaming isang final paper. No? Sa biyaya po ni Lord, nagagawa ko ito because, it's not because I lack time, but because God helped me and taught me to focus on the right things. So, lahat tayo dito, we're wearing different hats. When we say different hats, different roles, marami tayong ginagampanan. Pero, ang tanong lang ho doon, paano natin sila nababalanse at nagagampanan ng tama at ng maayos? Na walang napapabayaan. Okay? So, balansehin natin yung schedule natin kasi pag di natin binalanse yung schedule natin, hindi natin marireach yung goal natin, whatever it is. Pangalawa, undernourished spirit. Pag ang spirito po natin, pinabayaan natin, puros tayo trabaho, puros tayo goal, puros tayo pagninegosyo, puros tayo paghahanap ng pera, pero napabayaan natin yung ating spiritual life, everything will crumble. Why? Kasi po, ang tao po ay hindi lang po body, siya po spirit din. So kailangan po, in-nourish mo siya. Kaya napansin niyo po, ang mga kanta, every Sunday, pinipili po namin yan. Pinadadaan po sa akin, ina-aprobahan ko po yan, nire-relate namin sa message. Bakit? To cater, to prepare the congregation to listen to the Word of God. Pinaghahandaan din po natin yung mga preaching. Even yung ating Wednesday, that's for you. Para lumago, tumatag kayo. Bakit? Hindi po sapat na linggo lang. Hindi tayo pwedeng masustain na linggo. May life groups yan. Chine-check po namin yung mga life groups. Meron po tayong mga personal journal. Why? Kasi po, pag tayo po ay mahina sa spiritual, hindi natin kakayanin yung mga hamon sa buhay. Amen? So, mga kapatid, tandaan nyo po, pagdating sa spiritual life, kanya-kanya tayo. Hindi ko kayo pwedeng i-check lagi araw-araw. May mga bagay sa buhay na hindi mo pwedeng i-delegate. Pwede mong i-delegate yung pagbabantay ng bahay mo, ng sasakyan mo, pero pagdating sa pagbabantay ng spiritual life mo, you cannot delegate that. Ikaw lang pwedeng makagawa niyan. At ikaw ang responsable dyan kung ikay lalago o malalanta. Amen? Si Samson, napabayaan po niya yan. Panay lakas lang po pinakita niya eh. Panay flexing lang yan. Nangyari sa kanya, bumagsak siya. Pangatlo, na goal killers, undisciplined mindset. Pagka ang ating buhay kulang po sa disiplina, makikita mo na yung ending ng isang taong walang disiplina, pabagsak. Talaga pong masisira ang buhay niya. At ito po yung laging nagsisimula sa mentality. No? Hindi ko kayang iwanan ang bisyo na to. Hindi ko kayang iwanan ang maling relasyon na to. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. No? Hindi ko kayang magtiis, manalangin, manampalataya, sumunod kay Lord. That's a wrong mindset. Hindi ko kayang magbigay. That's a wrong mindset. No? Na kailangang disiplinahin at pag hindi natin na-disiplina, babagsak tayo. No? Si MC ba yung nagsabi na, sino daw nakapagbukas ng pintuan ng Bulacan? Lumabas yung aircon. No? Ang lamig, di ba? Sino dito, araw-araw, pinagpipray mo, sana po walang pasok, bumagyo. Sana po magdeklara ng holiday. No? Pero ganun pa man, kahit malamig, ayaw mong maligo, ayaw mong bumangon, napipilitan ka. Bakit? Because your mind pushes you to continue to do the right thing. Pag sinupil po natin yung isip natin, masusupil natin kahit yung katawan natin. Ang mentality po lagi, ang conquering spirit, nagsisimula po sa mentality, sa mindset. So si Samson, okay, listen to me, Samson is a man full of muscle, pero mahina ang kanyang disiplina, ang kanyang mentality. Kaya bagsak pa rin siya. Okay? Number 4, unconfessed sin. Kasalanan po na hindi po inihingi-hingi ng tawad. No? Ano po ang kasalanan na hindi kayang patawarin ni Lord? Yung hindi po hinihingi ng tawad. No? Si Samson, he keeps on taunting, playing. He keeps on, ano bang tawag doon? Sinusubok niya lagi ang Panginoon. No? Gagawin niya yung mali. Sinabi na nga huwag mag-asawa ng hindi kapwa mananampalataya. Hindi, ginawa pa rin niya. Ano nangyari sa kanya? Nakipaglaro siya sa apoy, nasunog siya sa apoy. So wag po natin gagawin yan. Wag natin pagsasabayin ang paghingi kay Lord ng tulong sa goals natin and at the same time, pagsuway o pagpapasaway. Hindi po pwedeng mangyari yan. No? God cannot bless greed. God cannot bless disobedience. God cannot bless wrong motives and even hatred or unforgiveness or disobedience. Okay? Number 5, unresolved conflict. Yung pong awayan, yung pong hindi pagkakasundo sa pamilya, mag-asawa. Naalala ko may isang counseling, no?
Sabi ko, pag di kayo nagkasundo, mag-asawa, di kayo magkasundo, magkapatid, sige kayo, hindi didinggin ni Lord yung prayer nyo. Saan po, pastor, sa verse, sa Bible, nandyan yan, sa 1 Peter 5:7. If you keep, 3:7 ba o 5:7? If you keep on quarreling each other, sabi ni Lord, hadlang yan sa inyong mga pananalangin. Amen? Nasubukan nyo na po ba yung meron sana magdi-deliver sa inyo, nag-aaway kayo sa loob, nagliliparan yung pinggan. Ano sasabi nagdi-deliver? Ay, next time na lang ako babalik dyan. Baka madamay pa ako, di ba? Amen ba? So, sa buhay po natin, iwasan po natin ang pag-aaway, pagtatalo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag na tayo magtatalo. Kita mo, magtatalo yan. Number 6, unsupported lifestyle. Yan. Pag wala kang suporta, walang nagpapaalala sa'yo, delikado yan. Alam niyo po ba yung mga nahulog sa hacking, yung mga hacker? Sila ho yung mga, last na to, yung mga nahulog sa pornography, nahulog po sa yung nambibiktima ng i-scam, ito yung mga lagi nagsasabing, last na to. Hindi sila nakikinig sa paalala, payo at rebuke ng mga taong nagmamahal sa kanila. They always try to find friends and company who will agree with them. Natural. Alam nga naman ang pupuntahan mo yung mga taong ayaw sa ginagawa mo, kaya pipiliin mo yung mga taong agree sa gusto gagawin mo. At delikado yon. Bakit? Pag lahat ng tao agree sa'yo, magtaka ka na. Bakit? Ba't nag-agree lahat ng mga to? Dalawa lang po yan. It's either bulag sila or meron silang gustong makuha sa'yo. Kaya lagi sila nag-agree. Kaya po, ang disagreement, hindi po laging pangit yan. Pag meron pong nagdi-disagree sa'yo, may kumukontra, ang ibig lang sabihin nun, pinapadala ni Lord ang mga tao na yan para ipaalala sa'yo, salain mo yung decision mo. Amen? Amen. Sino dito thankful ka kay Lord? May mga tao po na nagsisimula ka pala mag-open, negative na kagad, no? Parang ayaw mo nang i-open. Pero dahil mahal ka nila, di ba? Pinakita na ni Lord sa puso nila yung hindi mo nakikita. Bakit? Kasi bulag ka, di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, parang pag-ibig, love is blind. Number 7 at panghuli, unclear purpose. Pag hindi malinaw sa'yo, ba't mo ginagawa to? Hindi mo siya matatapos. Dahil dyan, ang last topic natin ngayong umaga na to is, how do we achieve our goals? Alam niyo po, madaling mag-set ng goals, pero iba yung i-achieve mo yung goal. Because what good it is if you set goals and you don't achieve it? Alam niyo po, mapuprostrate ka lang. Sasabihin mo sa sarili mo, sabi ko na nga ba, hindi totoo eh. Di ba? Pasimula lang eh. Pero let me say this mga kapatid. Goals can be achieved sa help po ni Lord. Pero syempre, kailangan may gagawin ka rin. Di ba? Ang problema po natin, we are contented with what we are going to do, plan yan, not with what we did. Ang gusto lang po natin pag-usapan, yung gusto natin gawin. Alam mo, gagawin ko yan, gagawin ko to, gagawin ko rin yan. Talaga? Pero hindi po tayo natutuwa na pagkwentuhan yung mga nagawa na natin. Kaya mga kapatid, actually po, action separates us from those who only plan. Yung nagpaplano, marami tayo niyan. Marami tayo. Yung mga engineer po ba, di ba? Yung lahat po, engineer, di ba? Lahat nagpaplano eh. Pero, kapatid, yung mga nangyayari na plano, yun po yung mga action man. Yes, mahalaga ang plano. Pero mahalaga din po yung pagkilos. Tama? Now, it takes a pencil to set goals. Kailangan lang po ng pencil or pen. But it takes a plan and action to achieve the goals. Kahit ano pong sulat natin ngayon, nag-notes tayo, di ba? Nagpipicture tayo. It's not wrong, no? Pero kapatid, pag hindi natin yan in-actionan, hindi natin nilagyan ng commitment yan, wala po mangyayari sa goals po natin. No? At ayaw po natin mangyari yan. Kaya actually po, there's a greatest gap between knowing to doing. Ang dami kaya mga tao, ang daming alam. Alam ko yan eh. Pero pag tinanong mo, nagawa mo na ba siya? Yun lang. Hindi ko pa nagagawa. So gusto po natin magkaroon ng feelers, yung gap na yan. Paano ba natin matatawid yung pagkaalam papunta sa pagkakaroon o kaganapan? Okay? Now, knowing is goal setting, doing is goal achieving. Gusto ko po yung salitang achieving, no? Kasi
pinaka-goal po talaga ng goal ay ma-achieve siya. Yung mangyari, no? Now, how do we achieve our goal? Ang Bible character na gagamitin natin ngayon si Nehemiah. Sino si Nehemiah? Si Nehemiah po yung wall builder. Siya po yung nanguna para i-rebuild, ipatayo ang pader ng Jerusalem. Tandaan niyo po, hindi po pader ng bahay, hindi rin po pader ng barangay, hindi po pader ng bayan, pader ng isang nasyon ng Jerusalem. Paano ho niya pinaikutan yon? Binuo. Okay. Now, in 52 days, everybody say 52 days, Nehemiah was able to accomplish his goal setting. So, wag niyo pong sabihin, Pastor, hindi po kaya eh. Kasi po, merong tao sa Bible, in 52 days, may deadline, nagawa po niya. Diba? Ang joke nga po natin ngayon, no? Ngayon daw po ang kalsada, 52 years na, hindi pa natatapos. Hindi naman. Mga 52 months naman. No? Kasi po si Nehemiah, siya yung action man. Everybody say, action man. Sino dito may kakilalang action man? Alam niyo yung mga action man? Yung uutusan pa lang, hindi pa niya alam yung utos, nandun na, nakaalis na. Bumabalik, kakamot-kamot. Ano nga po bang pinabibili niyo po, Nay? No. At least, di ba? Kesa yung tango ng tango, pero nakaupo pa rin. Nasaan na? Wait lang po. Sino dito may kakilala sa bahay na magaling mag-wait lang po? Wait lang po. Mamaya na, di ba? Well, hindi po action man yan. Yan po yung mga stagnant man and woman. So, ang gusto po natin, maging kagaya po ni Nehemiah. Everybody say, Nehemiah. Para sa akin, Nehemiah is a man of resiliency. Ibig sabihin ng resiliency, hindi po siya bumabagsak, hindi siya bumibigay. Hindi siya yung tipong pag umulan lang ng konti, hindi kalooban ni Lord na maglaba. Ayan, di ba? Umulan Mag-Netflix na lang tayo, di ba? Popcorn, di ba? Hindi po kalooban ni Lord maglinis. Bakit? Natapilok ako, di ba? Mga tipong ganyan, no? Si Nehemiah is also a man of consistency and persistency. Ulitin nga po natin yan. Resiliency, consistency, and persistency. Tandaan niyo po yung tatlong C na yan, ha? Consistency, resiliency, and persistent. Bakit? Yan po yung kulang natin sa pag-a-achieve ng goals. Now, let me give you this. Meron pong ginawa si Nehemiah na 5. Everybody say 5. 5 lang, hindi madami. 5 lang, ha? 5 bagay na paulit-ulit lang niyang ginawa in 52 days. Pero actually, 1 year pa bago yung preparation ng wall rebuilding, 52 lang ginawa niya. 52, 5 pala na paulit-ulit. This is just a summary. Number 1, in Nehemiah chapter 1 verse 4, he prayed and fasted. Paulit-ulit yan. Prayer, fasting, prayer, fasting. In Nehemiah chapter 2 verse 1 to 8, when the time is ready, kakausapin na siya ng hari. Why so sad, Nehemiah? Hindi kasi siya ganun eh. Napuna ng hari, na malungkot siya. At dahil mahusay siya magtrabaho, nabigyan siya ng pabor. Sabi niya, kasi po, ang wall namin sira. Anong sinasuggest mo para makatulong ako? Ay, grabe. Pag sinimulan mo pala sa prayer, si Lord ang kikilo. So, he planned and prepared. Nung tinanong po siya ng hari, ano bang kailangan mo? Naka-ready na sa isip niya. Kailangan ko po ng provision, timber. Kailangan ko po ng protection. Along the way, may mag-escort sa akin. And higit sa lahat, mahal na hari, kailangan ko ng permission. Bago pa siya kausapin ng hari, alam na ni Nehemiah kung anong gagawin niya sa kanyang plano. Let me ask you this question. We are praying for our goals to happen. Ang question is this, alam mo ba kung anong gagawin sa February, sa March, sa April, May, June, July, August, September, October, November, December? Do you know? Kasi po ang goal, hindi yan nakukuha, kakapray lang. Bahala na si Lord, ha? Goal ni Lord yun, hindi mo goal yan. So isusulat mo siya. Gagawin natin yan mamaya. Amen? And then, nung pinayagan na siya, pagdating niya sa Jerusalem, hindi kagad siya dumiretso sa mga kung sino-sino. Alam niyo ginawa niya? Anong oras siya dumating? Gabi. Why? Para walang makaalam na nandun siya. Hindi siya pagkaguluhan. Alam niyo, una niyang ginawa, in-inspect niya yung wall na sira. Tiningnan niya. At napansin po siya ng mga elders na nakatira sa gilid ng wall, mga Israelites, no? At bigla niyang kinausap, sabi niya, nakita niyo ba itong nangyari dito? Kontento na ba kayo dito?
At alam niyo po, this is just a summary. Ang sabi niya, because I've read that chapter kagabi, ang sabi niya, will you join me to rebuild the wall? The time is ready, the time is right. Alam niyo pong sabi ng mga elders, let's rebuild the wall. Nakakuha po siya ng mga tamang tao by casting the vision. Number 4, he started the rebuilding, pero ang dami pong mga kalaban. Nandyan si Sanballat na may balat sa puwet. No? Si Tobaya na talagang pasaway. Lagi siyang tinatakot. Tutuksuhin, baba ka dyan. Pagbabantaan. Pero si Nehemiah laging may isang sagot lang. I cannot come down. I'm doing a great project. Why must the project stop? Ganda no? Pag alam mo yung goal mo, sobrang mahalaga, sobrang importante, hindi ka bababa para mag-relax. Bakit? Hanggat hindi natatapos yung goal mo. Yan yung sekreto po ng goal setting. So, yan po yung sinasabi sa Nehemiah 3:5. And then number 5, he persevered and finished the task. Nehemiah chapter 6, alam niyo po ang naging resulta? Ano naging resulta? He was able to rebuild the wall in 52 days. Nehemiah 6:15-16. Yun yung binasa kanina nila Kuya MC at Ate Annalyn. Ano po ang sekreto ni Nehemiah? Hello, nakikinig pa rin po ba tayo? Ang sekreto po ni Nehemiah, nakita ko po, 5 bagay na paulit-ulit lang na ginagawa. Everybody say 5. Si John Maxwell, meron siyang tinatawag na the rule of 5. Everybody say the rule of 5. Ang batas at alintuntunin ng 5 o 5 bagay. Now, meron po akong question po dito ha. Have you ever thought about what you want to be doing in 5 years from now? Pangalawang tanong, are you clear about your main objective at the moment? Malinaw ba sa iyo yung main objective na pinagagawa sa ni Lord? At pangatlong tanong, do you know what you want to have to achieve by the end of today? Ngayong araw na to, anong gagawin mo? No? Na-realize ko po as a pastor, as a student, as a father, sabi ko sa inyo kanina, di ba? I'm wearing different hats. No? My activity daily matters to the accomplishment of my goals. Nung hindi na ako naglaro at na-realize ko magseryoso, nakita ko po ang dami pong mga na-unlock at mga goals na na-achieve, not just in our church, but even in our family. Kasi po, hindi ko siya tinignan na pang mahaba. Kasi ganito po ang mga tao Saka na lang ako kilos pag malapit na yung goal. No? Ang goal ko ay December. Todohin natin to ng November. Di ba? Sige. Alam niyo po, napansin niyo po ang church. Ang church natin, hindi natin tinotodo pag linggo. Tinotodo natin to Lunes hanggang Sabado. Ang resulta ng Lunes hanggang Sabado ay yung gawa ng, ang resulta ng linggo ay gawa ng Lunes hanggang Sabado. The day-to-day activity done with consistency, resiliency, and persistency will bring great results on Sunday. Amen? The rule of 5 is the building blocks of a leader's daily routine. Now, why did I say that, mga kapatid? Because you're a leader. Ikaw at ako, leader kayo. No matter what. No, you are not a leader. You are a leader even if you don't have a position. You don't need a position to become a leader because you are a leader of your own self. Amen ba? Leader ka sa sarili mo. At hindi mo kailangan ng pastor para paalalahanan ng sarili mo. Kumain ka na, maligo ka na. You lead yourself. Amen? So you're a leader. Tama? Now, the rule of 5 is a habit na palagay ko ginawa din po ni Nehemiah, hindi pa lang sila magkakilala ni John Maxwell, that you start that consists of 5 different action that lead you to your goals or dreams. No? I encourage you, no, i-chop ninyo yung goals po ninyo on a day-to-day basis. I-chop po nyo yan. No? And then, for example, kung kilala niyo si John Maxwell is a well-known leadership guru. Ibig sabihin po, talagang pag pinag-usapan ng John Maxwell, kahit mahal po yung kanyang registration, pupuntahan namin yan. Bakit? Kasi po, grabe po, matindi. Meron pong levels ng respect, position,
production, people development, but the highest form of respect is personhood, who you are after all those things. And John Maxwell is that person na nire-respeto. When he opened his mouth, everybody will jot notes. Take down notes. Bakit? Matindi po mahuhugot nila dito. Tayo po, wala pa tayo dun sa personhood. Most of us ay nasa position, we're a mother, we're a father, we're a leader, barangay captain tayo, kung ano man, pastor. Pero ang susunod na level ng respect, para respeto ka, kailangan mag-produce ka. Makita ng tao, uy, may nangyayari. Pangatlo, kailangan meron kang people production. Ibig sabihin po, na-develop mo yung tao. Hindi ka lang nakakatulong sa komunidad, sa paligid mo, sa trabaho nyo, you also help people to become better and feel better. And after that, ang last po, na pinnacle po ng respect is who you are after all these things. Kahit magkamali ka, kahit sa tingin ng iba, mali ka, pero sa tingin niya, tama ka, susundan ka niya. At hindi na siya magkakamali. And John Maxwell did it day-to-day basis, just like Nehemiah. Now, si John Maxwell, he wants to become a motivational speaker and an in-demand writer and author. Meron siyang 5 rule of 5. Let me show it. Number 1, every day he reads. Every day he files what he reads. Number 3, he thinks outside the box. Kaya po, yung 21 irrefutable laws of leadership, wala pong nakaisip nun, siya lang. Why? He thinks outside the box. Eh kung naisip natin, di sana tayo si John Maxwell. Tama? Pero pwede rin, di ba? Amen? And then, he asks question. Nagtatanong siya. Alam niyo kung anong tinatanong niya? Ano ang kailangan ng tao? The best way to achieve your goals is to ask the question, ano ang need ng tao? Sabi nila, Pastor, anong magandang negosyo? Ang tanungin mo, anong kailangan ng tao? Kasi kung anong kailangan ng tao, yun yung papatok na negosyo. Amen? Okay, number 5. Right. Sumulat siya at ang dami po niyang nasulat na libro. Sino po dito natututo? Say amen po. Now, the rule of 5 can be applied to anything that you want to master. Everybody say master. Kailangan po sa buhay, meron tayong mastery, no? Because I'm a pastor, it is just butt-fitting for me to master being a pastor. Alam nga naman, pastor ako, nanguhula ako dito, no? Nagkakalalaglag yung Bible, no? Kakabukas, nasan ba yun dyan? Nandyan lang yan. Diba? Importante, master ko to, diba? So, when I preach, I am a person of authority. Why? Because I master this. Amen? Pero pag si Ate Unity po ang nag-speak sa negosyo, siya po yung in authority. Bakit? Siya po nakakaalam dyan eh. Kaya pag meron po tayong bibiling property o usapan, nag-uusap yung management team, kailangan po nandun si Ate Unity. Bakit? Siya po nakakapagbigay ng lakas ng loob, payo at kumpiyansa kahit walang pera yung church. Kaya yan. Kasi po, in authority po siya. Yan yung tinatawag natin personhood. Amen? Pagdating sa finances, sa accounting, si Kuya William yun. Kasi po pag ako nag-compute, nagkakaputok-putok yung calculator. Hindi nagtatali. Pero si William, natatali niya. Amen? Why? Bakit po nila nagawa yun? Kasi po, yay produkto ng day-to-day basis na ginawa nila nung nakaraan. Ang tanong lang po dito, saan ka magaling? Sino dito nasabihan ka na ng asawa, anak ng tatay mo, no? Diyan ka magaling. In a negative way. Di ba? Buti sana na, galing mo, di ba? Pero wala eh. Lahat po na nasasabihan, diyan ka magaling eh. Sa pangit po na paraan, di ba? Okay. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, saan ka magaling? Sabi niya, diyan ka magaling, di ba? Ayan, yan. Now, tanong, what do you want to master? Okay. Ako po, nag-aaral. Kaya po ako nag-aaral kasi gusto ko pong maging mahusay pa na pastor. Kaya nag-aaral ako ng counseling. Because I want to master this profession o calling na binigay ni Lord sa akin. Now, huwag niyo pong sabihin, no? Minsan may kaklase ho kami ni Brother Don. Sabi niya, kasi pastor, diyan ka tinawag eh. Yan yung calling mo eh. Sabi ko, hindi. Lahat tayo may calling. Kung hindi pagpapastor, may calling ka. Ang calling na yan, dapat i-fulfill mo. I-discover mo. Hindi mo pwedeng sabihin, sila lang kasi yan eh, kasi tayo hindi tinawag. Ano ka, tinulak? Saka tinakot, di ba?
Tatlo yan eh. Kung di tinawag, tinulak, tinakot. Di ba? Pero lahat tayo may calling. Amen? And then, what are you working for that mastery to be accomplished? Ang role of 5 ni John Maxwell is this. Every day he reads, every day he files, every day he thinks, every day he asks questions, and every day he writes. Ano po ang susi dyan? Every day. Every day. Pambihira pag hindi ka pa naman naging master niyan, di ba? Amen? Sa kakasal ko po, kahit sa counseling, lahat ng tinuturo ko, kaya ko na pong i-master. Bakit? Paulit-ulit mo ba naman banggitin yan, di ba? Amen. Now, there's a catch. This rule of 5, you have to do this every day. No excuses. Do you want to be a novelist? You will write every day. Do you want to be a painter? You will paint every day. Simple. But it takes consistency, persistency, and resiliency. Amen? Meron na ba kayong nabasa sa Facebook, no? Ang dali lang naman yan, dapat po mura lang yan. Hindi nila nakita yung everyday na ginawa mo. Ang nakikita nila, yung produkto na lang. Amen? Hello? Sabi nila, Pastor, yung ginagawa mo madali lang yan. Sige nga, punta ka dito. Sabi niya, Pastor, yung pagdadrive, madali lang naman yan Yung pagpo-photography, Picky Prints, dapat mababa lang Kasi madali lang yan. Sige nga, subukan mo nga umasinta sa camera na maayos yung itsura na kakalabasan. Mahirap po yun. Pero may pinagdaanan kasi silang mastery na 5 rules. Amen? Okay. God is telling you today, no? Start small and start slow. Don't be afraid to start small and start slow. Yung maliit na negosyo mo na yan, magkaka-branch yan, lalaki yan. If you apply the rule of 5. Hindi yung pag nakabenta na, inuman na. Patay tayo dyan, yung puhunan, nawala na kagad, di ba? Huwag mong pagbabantayin yung anak mo. Bakit? Mabawala yung puhunan, di ba? Kinakain lang, di ba? Minsan magtataka ka, ito ba'y bantay o bantay sa lakay? Hindi, biro lang po, biro lang. Lesson. Your success is determined by your daily agenda. The 5 things you do a day, every day, is all it takes to fulfill your dreams. Totoo yun, di ba? Your daily agenda. Nandyan ba yan? Daily agenda. Tama, no? So, ang challenge po natin dito is this. Whatever our goals are, you and I must start to implement our own rule of 5. Mamaya, gagawa tayo ng ating sariling rule of 5. Because a lifetime of difference is made in the daily deposits of intentionality. Ang kaibahan na mangyayari, kinabukasan, ay nakasalalay po sa sinasadyang ginagawa mo araw-araw na may kasamang disiplina. Small steps po siya, mukhang insignificant, pero mahalaga. So the question is, what is your rule of 5? Patingin nga natin yung 5 bagay na isusulatan natin mamaya. Number 1, what will you do every day? Every day, I will, or we will, every day. 5 yan, no? Do them consistently, every day. It is a genius in its simplicity and it will always work. Now, let me give you an analogy or picture po. Paglalarawan, paghalintulad. No? This came from the book of John Maxwell. Sabi niya, kung meron kang bakuran, tas meron kang puno na gusto pong putulin o patumbahin, ang kailangan mo muna, dapat meron kang puno na patutumbahin. Huwag yung puno ng iba, mapapagalitan ka. Yung puno mo lang. And then, in other words, mind your own goal. Don't mind the goals of others. Find the tree. Pangalawa, gamit ka ng axe. What will happen to that tree when daily you will strike that tree in 5 times lang? Daily lang, not 15, not 10, not 20, 5 times lang. Daily. Ano pong pwede mangyari sa kanya? Ano pwede mangyari? One day, that tree will fall. Pag hinampas mo yan ng axe o palakol daily, tigli 5 lang, no?
Kailangan mo pa bang mag-pray kay Lord? Sana po bumagsak na to, Panginoon. In Jesus' name, bumagsak na to. Kailangan pa po ba? Hindi na. Hindi na. Bakit? When you apply consistent effort, daily routine effort, babagsak talaga yan in just a matter of time or in just a matter of day. What am I saying is this? One day, your goals will be in front of you and will say, we have achieved our goal. Nangyari na yung goal natin. Appear. Amen? Amen po ba doon? Now, if you swing it 5 times every day, it will fall. But syempre, it will depend on the size of the tree. So kung gaano kalaki yung goal mo, siguro po mas malakas na hampas na tigli 5 dun sa 5 rule of 5 mo. Kung mas malaki yung pag-iipunan mo, mas malaking pag-iipon ang gagawin mo. No? Because it all depends the size of the tree. If it is a big tree, it may took a couple of years, but if it's a small tree, maybe a couple of weeks or months only. Kung gusto mo magpapayat, mga months or weeks, exercise, diet, di ba? Pero kung gusto mo maging bodybuilder, ibang usapan po yon, mga year. Di po ba? Now, let's break it down, mga kapatid. Everybody say, pakisabi mo sa katabi mo, break it down. Number 1, find your tree. What's your goal in life? What's your purpose? What do you want to accomplish? What do you want to knock down? Yan yung tanungin mo, ha? Kasi po, sabi ko nga sa inyo, pag wala kang goal, wala kang aabangan. Those who fail to plan are planning to fail. Okay? So find your tree. Maghanap ka ng puno. In other words, hindi po literal na puno, ha? Huwag ka magyayakap ng puno, ha? Kundi, the tree is the symbol of your goal. Number 2, what is your axe? In other words, what are the tools or the 5 rule that you're going to use to swing your goals 5 times every day? Every day. Una, mahalaga ang goal. Pangalawa, mahalaga ang axe. Mahalaga ang 5 rule. Ang sabi po ni John Maxwell, every day you see yourself doing a little bit daily is a lot more important than doing a lot of them someday. Totoo yun, di ba? Yung lagi pong pagsasabing, alam mo, todo ko na lang pagdating ng Disyembre. Hindi, mas maganda ho yung tinodo mo everyday. Amen. Okay? Pwede nyo pong sulat yan, picturean yan. No? 2 bagay po ang kailangan natin gawin para ma-apply natin tong rule of 5. Sino ho dito excited po na ma-achieve yung goals niya? Say amen po muna. Amen. Okay. Whether it's physical, financial, relational, mental, intellectual, or spiritual, lalo tigit sa lahat. 2 bagay. Number 1, first, lead yourself first very well. Daily. Daily. Okay? Pangunahan mo muna ang sarili mo ng maayos, ng mahusay, daily. Now, what is your greatest obstacle daily? Or siguro, pwede natin sabihin, who is your greatest obstacle daily? Sabihin niyo po, ang traffic po, Pastor. Yung kapitbahay ko. Yung mga anak ko, makukulit. Yung trabaho ko, Pastor. No! Your greatest obstacle in life or challenge in life is the man in the mirror. Sino yon? Ikaw. Ikaw yon. Sino ho dito ang mag-a-agree? You are difficult to lead. Mahirap kang pasunurin. At kung magiging honest po tayo, sagutin niyo po yung tanong na to sa sarili niyo, ha? Would you follow you? Susundan mo ba sarili mo? Lagi? O hindi? You see, we're good in teaching people, gawin mo to, gawin mo doon. Pero ikaw man sa sarili mo, o ako man sa sarili ko, I would not follow me. Kasi po, our greatest challenge daily is leading ourselves. Believe me,
we have attempted it almost daily and we are very difficult to lead. Napakahirap po natin pasunurin. Sabi po ni Clay Scroggins, isang writer, sabi niya, pakibasa nga po natin ng malakas, ready, go. You don't have to take charge of, it is your primary as a leader. Let me add to it, no. You owe it to yourself, to lead yourself very well. Utang mo sa sarili mo na pangunahan mo ang sarili mo ng mas matindi. Alam niyo po, maraming mga tao, maraming mga leader, para silang travel agent. They're like travel agent, they want to send people to places they've never been. Alam mo, magandang puntahan ang Alaska. Nakapunta ka na bang Alaska? Hindi pa, pero magandang puntahan yon. Alam mo, pag ininom mo to, papayat ka. Pag tinignan mo, para namang hindi effective. So, ang tamang leader na makaka-accomplish ng 5 rule ni John Maxwell is the person who has the ability to lead his self first very well. At bigyan ko po kayo ng tip, no? Don't settle for not goals. Sabihin ng not goals, no? I will not do this, I will not do this, I will not do this, no? Ang goal mo lahat, mga hindi mo gagawin. Paano naman yung mga gagawin mo? Instead of not goals, why don't you settle for now goals? Ano yung dapat kong gawin? Yung ultimate. Ano yung dapat na gawin? Opt for ultimate over immediate. The now goals. Yung pinakamahalaga. No? Now, susulat natin yan mamaya. You may have little influence in your family, community, work, in terms of how you lead. But believe me, you have a great influence in yourself. Maaring mababa ang impluwensya mo sa iba, mahina ang iyong authority sa iba, pero pagdating sa sarili mo, malakas ang impluwensya at authority mo. So you can lead yourself very well. Amen? In fact, ang mga tao po na kayang pangunahan ng kanilang sarili, kayang pangunahan yung ibang mga tao. Amen. You can apply the 5 rule daily, consistently, if you will lead yourself very well. Sabi mo nga sa katabi mo, lead that person very well. The man in the mirror. So mamaya pagtingin mo sa salamin, sabihin mo, pogi mo talaga. Ganda mo talaga, di ba? Pero kailangan natin magdisiplina. Amen? Kailangan natin magdisiplina. Lead that person very well. No. Because ang prinsipyo po, everybody ends up somewhere in life. Lahat tayo nauuwi sa kahihinatnan natin, kung ano man po yung kahihinatnan natin yon. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat tayo may kinauuwian, may kinahihinatnan. Ang problema lang, hindi natin muna tinitingnan yung ating kauuwian at kinahihinatnan ngayon. Ang tinitingnan po natin yung ngayon muna. Pero kung makikita mo lang kung anong kahihinatnan mo, maganda man o pangit, haayusin mo yung ngayon mo. The now. The now goals. Okay? And we don't end up somewhere by chances. It's always by choices. Everybody ends up somewhere on purpose. Sinasadya natin. Hindi mo pa pwedeng sabihin, dahil po sa gobyerno, dahil po sa kapitbahay ko, dahil sa pamilya ko, dahil sa mga taong ito. Hindi. We always end up on that somewhere based on our choices. So what the choices that you made daily will determine kung saan ka pupulutin o saan tayo makakarating ngayong taon na to. Amen? Where do you want your life to end this year? That's the question. Where do you want your life to end? Because direction, not intention, will determine your destination. Kahit yung gusto mong puntahan, di ka makakarating doon. Pag hindi ka magiging intentional sa gusto mong puntahan. Direction, not intention, will determine your destination. Now, bago tayo pumunta sa pangalawa, may isa pang law si John Maxwell na related po dito. The law of the lead. Ang lead, ano pa ba yung Tagalog ng lead? Takip.
Ang limit ng leadership capacity ng isang tao sa sarili niya at sa iba ay nakabase po sa takip ng buhay niya. Lead is the symbol for the limiting behaviors. Pag inisip mo na magaling ka na, that would be the end of yourself. You don't grow. You don't continue to learn. Pag inisip mo, wala namang mali sa buhay ko, that would be the end. Pag inisip mo, takot ako, hindi ko kaya yan, that would be the end. Ang tawag ko dyan, the law of the lead. The growth of your organization will depend on your leadership because your organization will not grow if you will not grow as a leader. So bakit mahalaga na i-lead mo yung sarili mo? Kasi po may nakasalalay sa'yo, may nakakabit na asawa, anak sa buhay mo. There's a generation link up to your life. So you need to lead yourself very well. Bakit? May umaasa sa atin. Amen? Anong nangyayari sa pamilya, sa ama at ina ng tahanan na hindi pinapangunahan yung sarili niya? Nasisira ang pamilya. And this is very important. Lead yourself very well. Why? There's a generation, there's a people, there's a loved one na nakakonect sa buhay mo. And whether you like it or not, the consequences ay tatama din sa kanila. So make the right decision. Amen? Nasusundan niyo po ba ako? Everything rises and falls on leadership. You need to become a better leader for yourself, for your family, for your others, and even for your ministry. Ang paraan ng pangunguna mo sa iyong sarili, diyan nakasalalay ang pag-angat ng pamilya mo o pagbagsak. Pag hindi mo napangunahan yung sarili mo, babagsak yung sarili mo at ang pamilya mo. At pati ang pangarap mo. Pero syempre po, ang kagandahan naman po dyan, yun yung goal natin. Pag napangunahan mo yung sarili mo na maayos, aangat sila lahat. Kasama ikaw. So pagtiisan mo yung rule of 5 daily. Kahit hindi masaya, hindi sikat, ganoon naman talaga ang discipline, di ba? You don't like it, but you need it. Can you say it? Ready, go? We don't like it, but we need it. Amen? Parang gamot, tama? Pangalawa, to apply the rule of 5, first, lead yourself very well. Pangalawa, lead others by adding value to people. I don't lead myself very well, no? I don't study, I don't train, I don't discipline for myself only. It's for other people. Lagi pong makikinabang yung paligid mo pag ikaw nag-improve. At ang pinakaunang makikinabang, yung family mo. Amen? You will have a better friendship, better relationship with your husband or wife. You will have a better organization, better production. Why? Kasi po, you were able to lead yourself and you, as a result, you add value to people. You add value to people. The next question for achieving your goals is appropriating your goals. Ito po, gawin nating simple, no? Why did you cut down that tree with an axe? Bakit mo puputulin yung puno na yan? In other words, bakit mo ginugol yung goal na yan? What's your higher purpose? Para kumita, sumikat, maging tanyag. Why are you sharpening your axe? The analogy po ng axe sa kanang tree. What is your ultimate purpose for cutting down tree? What yan po yan? So, in the case of Nehemiah, why did Nehemiah rebuild the walls? Why? Para sa kanya? Hindi po. For the betterment of Israelites. Amen? That's leadership. Now, don't dream for a position to become a leader. Lead yourself well, and then slowly you will realize you're adding value to people and you become a leader in front of them. Nagiging leader ka na. That's the true definition of leadership. Yan yung ginagawa ng mga life groups leaders natin dito. Hindi sila lahat umaakyat dito. Sige po, palakpakan natin sila. Hindi sila lahat umaakyat dito. Pero ang ginagawa at nagagawa nila, higit pa sa nagagawa ko. Why? Because sila po ang responsable. Ba't kayo nandito? Amen? Sila yung leader na mukhang hindi halatang leader, pero leader talaga. Amen? Parang hindi natin naintindihan yun, no? Sige na lang. So, ang goal kasi dapat, it must be personal, syempre. It must be purposeful. It must be powerful. Pero ang goal dapat perpetual, pangmatagalan. When we say perpetual, hindi po natatapos sa buhay mo lang. Kailangan po, kahit wala ka na, meron pa rin, nangyayari, nakikinabang, nagtatamasa, at nag-i-enjoy pa sila sa goal nila. Goals that are immediate are selfish, but goals that are ultimate are selfless.
para sa kanila. Hindi naman natin to ginagawa para sa atin lang eh. Of course, we want to lead ourselves very well eh. Pero pag blinestahin ni Lord, iba po. Yung iba makikinabang, mabibless din sila. So kung ano yung knowledge na natututunan ko sa pag-aaral ko, I am able to share it sa church din. Why? Because that's the goal of my goal. Every time you help people achieve their goals, you are actually achieving yours as well. Tama yun. Pag natutulungan mo yung iba, ang sarap sa pakiramdam kasi alam mo, natupad mo rin yung pangarap mo sa sarili mo. Ang sabi po ni Albert Einstein, kapangalan ko, try not to become a man of success, but rather to become a man of value. And you only become a man of value when you add value to people. Huwag niyong sarilinin yung natutunan nyo. Ipagamit nyo kay Lord at sa ibang tao for the betterment of individual, for all the people. Nakita nyo po yung mga mayayaman, mga impluensya, politiko, hindi sila nag-share ng sikreto nila ng success. Bakit? Baka maging successful din yung ibang tao. That's wrong. That's not leadership. Ang totoong leadership, yung meron kang nagiging successor at may nahahawaan ng kagaya mo na DNA. That's leadership. Amen? Zig Ziglar said, if you will help other people get what they want, you will also get what you want in return. Totoo po yun. Oh. Habang tumutulong ka, napabagsak mo yung puno naging mesa, ang daming umupo sa puno na yon. Nagkaroon ng saysay yung pinutol mo. Huwag niyong hayaan na putol lang tayo ng putol. Wala pong nagiging saysay sa goal natin. Ang goal po natin, to reach more people for Jesus, to train more leaders, to give more, to bring the people inside the community, to increase our worship attendance. That's our 5 goals as a church now. Let me close on this. Si Usain Bolt. Usain Bolt is the fastest runner, sprinter in the world. Taga saan si Usain Bolt? Jamaica ata, di ba? Taga Jamaica ba siya? I think taga Jamaica siya. Alam niyo sabi ni Usain Bolt? I trained 4 whole years to run 9 seconds. Some people don't see the result in 2 months and they give up. 2 buwan pa lang, ang kanilang training, pag wala ng resulta, ayaw na nila. Sabi niya, did you know that 4 years akong nag-train para tumakbo lang ng 9 na segundo para manalo sa paligsahan. Kanta, no? Kung titingnan po natin itong Usain Bolt, no? Ang bilis po talaga niya. Napakabilis po niya tumakbo. Meron pong isang experiment, pinatakbo po siya doon sa gravitational na parang pang moon. Eh siya pa rin nanalo. Na hindi na nga umaapak, ang bilis pa rin niya. Eh. Bakit? Imagine mo, daily, 5 rule, whole 4 years. People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it. Yung mga nagsasabing hindi po magagawa yan, huwag naman ho tayong mampigil sa mga gustong gawin yon. Amen? Pero hindi po ba't mas maganda kung lahat tayo susubukin nating magawa yon? Last po, dito tayo magpipray. I may not be the strongest. I may not be the biggest. I'm not be the fastest. But I am consistent. I am persistent. I am resilient. Sabay-sabay tayo. And I will never give up. Tumayo po tayo para sa isang panalangin. Let's close in prayer. Tayo po ay yumuko. Tayo po ay pumikit. Sino po dito ngayong umaga na to? Just like Nehemiah, you want to apply the rule of 5 in achieving your goals. Whatever it is, no? I encourage you mamaya, please mag-usap kayo ng mga life group members, leaders nyo, members. Sulat nyo po yung rule of 5 po ninyo. Sa mga wala po dito, sabihan nyo po sila. Kung kaya nila mapanood, mas maganda po, no? Pero syempre, lahat pong ito, magagawa lang po natin sa tulong at sa biyaya ng ating Diyos. Amen. Can we just lift our hands to the Lord? Let us pray. Sabayan niyo ako sa panalangin ito. Lord, sa year na ito, samahan niyo ako. Gabayan niyo ako. Palakasin mo ako. Sabagat wala akong magagawa pag ako'y hiwalay sa iyo. Lord, help me to achieve my goals. And I pray that my goals will glorify you and will help people
to become a better person. Help me to add value to people. Panginoon, tanging sa biyaya mo lamang, magagawa ko to. Amen at amen. Let me pray for you, Lord, sa lahat po ng mga nakataas ang kamay, sa lahat po, Panginoon, na nagkukumit ng kanilang buhay, sa kanilang pagsunod at pananampalataya sa inyo. Para sa mga goals na to, Lord, I pray that they will receive the special strength ng aming Panginoon na nagmumula sa inyong salita. Philippians 4:13, we can do all things through Christ who gives us strength. Just like Nehemiah, give us resiliency, persistency, and consistency to do the 5 things daily ng paulit-ulit, Panginoon. Lord, help us to find that tree, to find that goal. Help us, Lord, to sharpen our axe. And give us, Lord, the higher purpose why we are doing this goal. Dalangin ko po that as we accomplish our personal goal, maalala namin meron din pong goal ang church. To reach more people, to bring more people to the community of life groups, to increase our worship attendance, to train more leaders, and so that we could able to give more generously for your work and ministry. Salamat po, Panginoon. We entrust everything to you, and we believe in you, Lord. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.